Buntis si Clara. Elena, kaya uwag kang gagawa na eksena kung ayaw mo magbukhang desperada sa harap ng buong pamilya natin. Ang boses ni Doña Carmen ay kasing lamig ng hangin na nagbumula sa aircon ng sala. Nakatayo ang ginang sa gitna ng kondominium ni Elena. Suot ang kanyang paboritong kwintas na perlas, habang mariing nakatitig sa dalagang nakatayo sa harap ng plansahan. Naramdaman ni Elena ang matinding init na nagmumula sa bakal ng plansa na hawak niya. Ngunit mas nakapapaso ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Nasa ilalim ng kanyang mga daliri ang mamaling tilang seda ng polo na isusuot sana ni Javier para sa kanilang kasal bukas. Ngayon, sa screen ng kanyang cellphone na nakapatong sa gilid ng ironing board, patuloy na tumutugtog ang isang nakamute na video. Si Javier, suot ang ibang suit, nakangiti habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Clara sa loob ng isang maliit na simbahan. Nasa background ang buong pamilya Alcantara, pumapalakpak, walang luhang pumatak mula sa mga mata ng dalaga. Wala siyang ibinatong plorera. Sa halip na magwala, dahan-dahang itinulak ng kanyang nanginginig na kamay ang plansa, pabalik-balik sa ibabaw ng gusot na tela. Sanay siyang mag-alaga, sanay siyang unahin ang kapakanan ng iba bago ang sarili niyang nararamdaman. Kahit na tinatadyakan na ang kanyang pagkatao, ang tanging naisip ng kanyang isip sa mga sandaling iyon ay huwag hayaang masunog ang paboritong damit ng lalaking gumiling sa kanyang puso. You are a smart woman, Elena. Isang sikat na neurosurgeon. Patuloy ni Doña Carmen, humakbang palapit ng bahagya, ngunit nanatiling may distansya. Tila nandidire sa anumang mansa ng emosyon. Alam mo kung ano ang tama? Clara is carrying an Alcantara. Our family is deeply Catholic. Pananagutan ni Javier ang bata sa harap ng Diyos. He just did the right thing. Tumigil ang kamay ni Elena. Iniangat niya ang plansa at itinayo ito sa gilid. Ang bigat ng kanyang paghinga ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. The right thing? May nang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pinipigil na pighati. Tumingala siya at sinalubong ang matalim na paningin ng ina ng kanyang mapapangasawa. You all knew. Nandun kayo sa simbahan. Habang nandito ako, inaayos ang mga dadalhin namin sa hotel para bukas kayo nagdiriwang sa kasal na mapapangasawa ko. Umirap si Doña Carmen At inayos ang manggas ng kanyang mamahaling damit. Oh, stop the drama. Huwag mong palakihan ang bagay na ito. We are protecting the family's reputation. At saka, let's be honest here, palagi kang nasa ospital. You barely have time to look like a proper wife. Lalaki si Javier. Naghahanap siya ng aruga na hindi mo maibigay dahil puro ka pasyente. Tila sinaksak ng libu-libong karayom ang lalamunan ni Elena. Lahat ng pagod niya sa pag-opera ng walang tulog para makapag-ipon para sa kinabukasan nila ni Javier. Lahat ng pakiusap ni Javier na suportahan muna ang negosyo nito bago ang mga pangarap niya. Ngayon ay ibinabalik sa kanya bilang isang kasalanan. Ginawa nilang obligasyon niya ang magparaya para sa kasalanan ng lalaki mahal niya. So, kasalanan ko pa na nagloko ang anak niyo? Mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tahimik na galit. I gave him 7 years. Tita, 7 taon akong nagtiaga sa lahat ng excuses niya. At gagamitin mo ang 7 taong iyon para sirain siya ngayon. Matapang na sagot ng ginang. Ibinagsak ni Doña Carmen ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng glass table. Lumika ng isang mabigat na alingaw-ngaw sa tahimik na silid. I didn't come here to argue with you. Pumunta ako rito para ayusin ang gusot na ito bilang mga sibilisadong tao. Dahan-dahang naglakad si Elena palapit sa mesa. Nakita niya ang logo ng ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ang parehong ospital kung saan ang pamilya Alcantara ang pinakamalaking board member at major sponsor. Ano yan? Tanong ni Elena. Bagaman may isang madilim na kutob na bumabalot sa kanyang isipan. A non-disclosure agreement. At ang resignation letter mo. Walang gatol na sagot ni Doña Carmen.
You will sign that. Aalis ka sa ospital ng walang ingay. Babayaran ka namin ng sapat para makapagsimula ka sa ibang probinsya. Kapag may nagtanong, sasabihin mong ikaw ang matras sa kasal dahil hindi mo kayang iwan ang karir mo. Napakurap si Elena. Ang mundo niya ay unti-unting umiikot, nawawala ng balanse. Hindi sapat sa kanila na kinuha nila si Javier. Hindi sapat na ginawa nila siyang tanga sa harap ng buong mundo. Gusto nilang siya pa ang lumabas na masama. Gusto nilang nakawin pati ang danggal at propesyon na pinaghirapan niyang itayo sa buong buhay niya. Bakit ko pipirmahan yan? Mariing wika ni Elena. Kaya kong sabihin sa lahat ang totoo. I can ruin him. Tumawa ng mapakla si Doña Carmen, isang tawang puno ng pang-uuyam. Really? Sino ang paniniwalaan nila ang isang doktor na kilalang walang oras sa pamilya? O ang pamilya Alcantara na nagpapakain sa libu-libong empleyado sa Maynila? Be reasonable, Elena. Kapag hindi mo pinirmahan yan, sisiguraduhin ko matatanggal ang lisensya mo. We will make sure no hospital in this country will ever hire you again. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Tinalikuran ng ginang si Elena at naglakad patungo sa pinto. Bago lumabas, kuminto siya at lumingon. Ang kanyang muka ay balot ng huwad na awa. If you truly loved him, you would understand. Ang taong nakakaunawa, siya ang nagpaparaya. Sign the papers before midnight kung gusto mo pang maging doktor bukas. Sumara ang pinto. Naiwan si Elena sa gitna ng kanyang sala. Bumaling ang kanyang paningin sa sobrang nakapatong sa mesa. At pagkatapos ay sa telebisyon kung saan nakasabit pa rin ang kanyang puting wedding gown na hindi na niya kailanman may susuot. Isang matinding alon ng pagkahilo ang umatake sa kanya. Ang lisensya niya, ang pangarap ng kanyang yumaong ina para sa kanya, ang buong buhay niya. Nakataya sa isang pirasong papel na nag-uutos sa kanyang lunukin ang lahat ng inustisya. Papatayin niya ba ang sarili niyang pangarap para lang maprotektahan ang sikreto ng mga halimaw? Malamig ang ilaw na nagmumula sa screen ng laptop. Tumatama sa walang emosyon mukha ni Elena sa loob ng kanyang tahimik na opisina sa ospital. Ang tanging gumagalaw ay ang berdeng linya sa monitor na nagpapakita ng porsyento ng mga nai-download na file. 70%, 80%. Hindi siya umiiyak. Unti-unti nang namanhid ang sakit na dala ng pagtataksil at ang pumalit dito ay isang matalim na uri ng kalinawan. Nakatingin siya sa mga dokumentong lihim na kinokopya ng kanyang maliit na USB drive. Hindi ito mga medical records ng kanyang mga pasyente. Ito ay mga palitan ng email sa pagitan ni Javier at ng Board of Directors ng ospital. Mga kontrata kung saan ginamit ni Javier ang charity funds ng ospital para punduhan ang kanyang mga bagsak na negosyo. Buwang akala ng pamilya Alcantara ay madali siyang patahimikin gamit ang banta sa kanyang lisensya. Hindi nila alam na bago pa man siya maging asawa sana ng isang Alcantara, isa siyang doktor na sinanay hanapin ang pinabumula ng sakit para hiwain ito. Umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Javier ang nakarehistro. Daan-daan niyang inabot ang telepono at sinagot ito. Inilapit sa kanyang tainga, ngunit nanatili siyang tahimik. Helena, please tell me you signed the papers. Bungad agad ni Javier. Wala ni katiting na pagsisisi o panginginig sa boses ng lalaki. Tila ba isa lamang itong ordinaryong transaksyon sa negosyo? Kinausap ko na si Mami. I told her to give you a generous severance package. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hinaplos ni Elena ang gilid ng kanyang laptop. Severance package para sa 7 taon ng buhay ko, Javier. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng lalaki sa kabilang linya. Look, I never wanted to hurt you. Pero alam mo naman ang sitwasyon. Buntis si Clara. Kailangan ng bata ng buong pamilya. Tsaka, let's face it, Elena, mas kasal ka pa sa propesyon mo kaysa sa akin. Wala kang oras. You were always tired. Hindi mo masisisi si Clara na puna ng mga pagkukulang mo bilang isang babae. Kumuyom ang kabilang kamay ni Elena. Ganun lang kabilis, binago ng lalaki nito ang kwento.
Ginamit niya ang pagod ng dalaga, ang pagod mula sa pagkatrabaho ng doble para suportahan ang mga pangarap nito noon bilang sandata para palabasin siya ang nagkulang. Ito ang husay ng mga Alcantara. Sila ang nanakit, pero ikaw ang lalabas na may kasalanan. Tapos ka na ba, Javier? Kalmado, ngunit may diin ang bawat salitang binitawan ni Elena. Ibinenta ko ang sasakyan ko para may pangabono ka sa unang kumpanya mo. Nag-duty ako ng 40 oras nang walang tulog para makapag-ipon tayo para sa bahay natin. Huwag mong ipasa sa akin ang bigat ng kawalan mo ng paninindigan bilang isang lalaki. Wala kang mapapala sa pagmamatigas mo, Elena. Tumaas ang boses ni Javier. Lumalabas ang tunay nitong kulay. Kahit anong gawin mo, kami ang maniniwalaan ng mga tao. I have the hospital board in my hands. Kapag hindi mo pinirmahan ang non-disclosure agreement, sisiguraduhin kong matatanggalan ka ng lisensya. You will lose everything. Then watch me lose it. Malamig na tugon ni Elena bago tuluyang pinutol ang tawag. Sumabay ang pagkawalan ng linya sa paglitaw ng isang maliit na mensahe sa screen ng laptop. Complete. Mabilis siyang hinugot ang USB drive. Ramdam niya ang init ng bakal nito sa kanyang palad. Inilagay niya ito sa pinakailalim ng kanyang bulsa. Kinuha niya ang makapal na brown envelope na iniwan ni Doña Carmen kanina. Kinuha niya ang non-disclosure agreement at itinapon ito sa basurahan. Hindi siya magpapatali sa kasinungalingan nila. Sa halip, nagprint siya ng isang simpleng resignation letter. Hindi siya magpapaluwalhati sa kanila sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya. Siya ang aalis sa sarili niyang mga termino. Pagkalipas ang ilang oras, sa loob ng kanyang madilim na apartment, mabilis na isinara ni Elena ang zipper ng kanyang maleta. Sa ibabaw ng hapagkainan, iniwan niya ang kumikinang na engagement ring at ang susi ng kondo. Sa isang gilid, nanatili nakasabit ang kanyang puting wedding gown. Tila isang multo ng pangarap na tinapos bago pa man magsimula. Hihinga siya. Lalayo siya para maghilom. Ngunit alam niyang dala niya ang alas na magpapabagsak sa mga taong umapak sa kanya. Kailangan niya lang maghintay ng tamang panahon. Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang maleta at humakbang patungo sa pinto. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang hamba, umilaw ang screen ng kanyang telpono sa loob ng kanyang bag. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Akala mo ba ganun lang kadali ilabas ang USB na yan sa Maynila, Elena? Natigil ang paghinga ng dalaga. Mahigpit na kumapit ang kanyang mga daliri sa hawakan ng maleta, habang ang anino ng panganib ay tila gumagapang mula sa ilalim ng kanyang pinto. Pumikit si Elena. Mahigpit na nakakuyom ang kamay sa hawakan ng maleta. Ang mensahe sa kanyang telpono ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Alam nila, alam ng mga Alcantara na may nakuha siyang impormasyon mula sa ospital. Ngunit hindi siya nagpadala sa takot. Mabilis siyang umalis sa kondo, dumaan sa fire exit sa halip na sa main elevator, at pumara ng isang ordinaryong taxi sa madilim na kanto ng kalsada. Habang binabagtas sila ang tahimik na kahabaan ng EDSA, patungo sa terminal ng bus, inilabas niya ang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ito ng ilang segundo bago ibinalik sa pinakaligtas na bahagi ng kanyang bag. Kung susubukan man nilang kunin ito, kailangan muna nilang sirain ang buhay niya ng tuluyan. 2 araw ang lumipas. Mula sa magulong syudad ng Maynila, bumungad kay Elena ang maalat na hangin ng karagatan at ang init ng araw ng isang maliit na bayan sa isla ng probinsya. Ang ingay ng mga nagtatawagang mangingisda at ang amoy ng usok mula sa uling ang tanging sumalubong sa kanya. Elena, anak. Isang pamilyar at mainit na yakap ang bumalot sa kanya. Si Tita Flor, ang kapatid ng kanyang yumahong ina, may bahid pa ng harina ang suot nitong lumang apron. Amoy pandan at latik ang ginang, dala ng buong umagang paggawa ng kakanin. Tita! Bulong ni Elena, at sa unang pagkakataon mula na magsimula ang bangungot, naramdaman niyang gumuho ng kaunti ang pader na itinayo niya sa kanyang sarili.
Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ng matanda at huminga ng malalim. Nabalitaan ko ang nangyari, anak. Palumarin na wika ni Tita Flor. Hinahagod ang buhok ng pamangkin. Hayaan mo sila. Hindi mo sila utang na loob. Halika, umuwi na tayo. May mainit na biko sa bahay. Sa loob ng ilang linggo, pilit na ibinaon ni Elena ang sarili sa bagong routine. Nag-apply siya bilang isang simpleng general physician sa maliit at lumang klinika ng bayan. Malayo sa makikinang nga pasibilidad ng neurosurgery department sa Maynila. Dito, ang ginagamot niya ay mga batang may ubo, mga mangingisdang may sugat, at mga matatandang inaatake ng hika. Walang politika, walang mga matang mapanghusga. Dito rin niya nakilala si Dr. Mateo. Hindi ito katulad ni Javier na lagi nangangailangan ng atensyon o lagi may gustong patunayan. Si Mateo ay tahimik. Laging may suot na simpleng scrub suit na medyo kupas na ang kulay. Isang hapon, habang abala si Elena sa pagbabasa ng chart na isang pasyente, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sinabayan ng hanging, nagpapasok ng ambon sa bintana ng klinika. Wala siyang payong. Nag-iisip pa lang siyang tumakbo papunta sa sakayan ng tricycle nang biglang may pumayong sa kanyang ulunan. Lumingon siya at nakita si Mateo. Hawak ang isang malaking itim na payong. Hindi ito nagsalita o nagtanong kung bakit mag-isa siyang umuwi sa kabila ng pagiging sikat na doktor noon. Iniabot lang dito sa kanya ang isang maliit na lalagyan. Mainit pa yan, tipid na sabi ni Mateo. Kakanin mula sa palengke. Alam kong hindi ka na nanghalian dahil sa dami ng pasyente kanina. Tinanggap ni Elena ang lalagyan. Maramdaman niya ang init na nagmumula sa pagkain, tumagos hanggang sa kanya mga nanginginig na daliri. Salamat, Dok. Mateo na lang, sagot ng lalaki. Isang maliit ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa labi. Ihahatid na kita sa sakayan. Naglakad sila ng magkatabi sa ilalim ng ulan. Walang mabibigat na salita, walang pag-uungkas sa nakaraan. Ang tanging nararamdaman ni Elena ay ang patak ng ulan sa gilid ng payong at ang banayad na presensya ng isang taong hindi humihiin ng pabor kapalit ng kabutihan. Para kay Elena, ang katahimikang iyon ay tila isang gamot sa sugat na pilit ibinubuka ng kanya alaala. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan si Elena kasama si Tita Flor sa maliit nilang kusina, nagpatugtog ng radyo ang ginang habang nagliligpit. Biglang nag-iba ang tono ng announcer. Mula sa masayang balita tungkol sa kapistahan, naging seryoso ang boses nito. Sa isang breaking news mula sa Maynala, ang kilalang negosyante at patriarch ng pamilya Alcantara, si Don Vicente Alcantara, ay isinugod sa ospital matapos makaranas ng severe brain aneurysm. Kasalukuyan na sa critical na kondisyon ang bilyonaryo. Natigil sa pagmuya si Elena. Ang kutsara sa kanyang kamay ay nanatiling nakasuspinde sa aire. Sa maliit na telebisyon sa kanto ng karinderya sa labas, ipinakitang live na kuha mula sa ospital sa Maynila. Nandun si Javier, suot ang kanyang pamilyar na suit. Ngunit na yon ay magulo ang buhok at may namumuong luha sa mga mata. Humarap ito sa mga kamera ng mga mamamahayag. Mukhang kaawa-awa. Please! Garalgal ang boses ni Javier sa telebisyon. Tinatawagan ko ang atensyon ni Dr. Sunday Elena Monteverde. Alam ko ang may mga personal tayong hindi pinagkasunduan. Pero ikaw lang ang kilala kong may kakayahang sumalba sa lolo ko. Nagmamakaawa ako. Kung may natitira pa kahit konting pagpapahalaga sa pamilya namin at sa mga pinagsamahan natin, bumalik ka. Iligtas mo ang lolo ko. Napakuyom ang kamao ni Elena. Halos mabaluktot ang manipis na kutsara. Tinitigan niya ang mukha ni Javier sa screen. Ginamit na naman ito ang media. Ginamit na naman ito ang panawagang moral para ipitin siya sa isang sulok. Palabasin na kapag namatay ang matanda, ito ay dahil sa katigasan ng puso ng dalaga. Ginagawa siyang hostage ng sarili niyang propesyon at ng awa ng publiko. Bumuntong hininga si Tita Flor at pinatay ang telebisyon. Binalot na nakakabinging katahimikan ang loob ng bahay. Ngunit sa isip ni Elena,
Nagsisimula pa lamang ang isang malakas na unos na hindi niya matatakasan. Hindi pa sumisikat ng buo ang araw sa isla. Ngunit gising na ang buong bayan. Hindi dahil sa simula ng pang-araw-araw na gawain, kundi dahil sa nakakabinging ugong na isang itim na helicopter na bumaba sa bakanting lote malapit sa maliit na klinika. Ang hanging dala ng mga ilisi nito ay nagpalipad sa alikabok at mga tuyong dahon. Pilit na pinipikit ang mga mata ng mga osyosero mangingisda at nagtitinda. Nakatayo si Elena sa may pintuan ng klinika. Suot ang kanyang puting uniforme. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa doorframe. Muna sa helicopter, unang bumaba ang 3 lalaking may bitbit na malalaking kamera at mikropono. Sunod na lumabas. Inaalalayan ng isang bodyguard ay si Doña Carmen. Suot ng ginang ang isang itim na dress, may malaking dark glasses, At nakahawak ng panyo sa kanyang bibdib. Tila siya isang nagluluksa at desperadang ina sa paningin ng mga kamera. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin ni Elena, nakita ng dalaga ang pamilyar na kislap na kayabangan sa likod ng mga salamin nito. Tumakbo palapit si Doña Carmen kay Elena at sa harap ng nagkikislapan mga flash ng kamera, bigla itong lumuhod sa maalikabok na lupa. Elena, nagmamakaawa ako. Umiiyak na sigaw ng ginang. Ang boses ay sadyang nilalakas para marinig na mga mamamahayag. Hinawakan nito ang laylayan ng uniforme ng dalaga. Patawarin mo na kami, buhay ng Lolo Vicente mo ang nakataya. Huwag mo idamay ang matanda sa galit mo sa pamilya namin. Napaatras si Elena. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa pandidiri. Ang galing umarte ng ginang. Pinalalabas ito na si Elena ang nagtatanim ng pot at nagmamatigas, habang sila ang biktima. Nakita niyang unti-unting lumalapit si Mateo. Ang mukha ay seryoso. Nulit pinigilan siya ni Elena sa pamamagitan ng isang maliit na pag-iling. Hindi niya pwedeng idamay ang lalaki sa gulong ito. Bumaba si Elena. Tinulungan ang ginang na tumayo. Inilapit niya ang kanyang muka, sapat lang para bumulong na hindi naririnig ng mga mikropono. Ngunit kitang-kita ng mga kamera na inaalo niya ang matanda. Huwag mong gawing entabladong harap ng klinika ko, Doña Carmen. Maring bulong ni Elena, ang boses ay nangihinig sa galit. Tumayo na maayos ang ginang, sa isang iglap. Nawala ang ekspresyon ng pag-iyak sa kanyang muka nang talikuran nila ang mga kamera. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Elena. Ang mga kuko ay bumaon sa balat ng dalaga. Huwag ka magmalinis sa akin, Elena. Asig ni Doña Carmen. Ang boses ay kasing talim ng patalim. Baka nakakalimutan mo kung paano nabuhay ang nanay mo ng ilang buwan bago siya mamatay. Ang pera ni Don Vicente ang nagbayad ng hospital bills ninyo. Utang na loob mo sa pamilya ko ang huling mga araw ng nanay mo. Kung hindi mo ililigtas ang matanda ngayon, ipapangalandakan ko sa buong Pilipinas kung gaano kakawalang utang na loob. Titingnan ko kung may pasyente pa magtitiwala sa isang doktor na pinatay ang taong nagdugtong ng buhay ng sariling ina. Pakiramdam ni Elena. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang buong katawan. Utang na loob. Ang hindi nakikitang tanikala ng kulturang Pilipino na paulit-ulit ginagamit ng mga alkantara upang ipitin siya. Dinagamit nila ang alaala ng kanyang ina bilang sandata. Wala siyang kawala. Bilang isang doktor, may sinumpaan siyang tungkulin. Bilang isang anak, dala niyang bigat ng pabor na tinanggap ng kanyang ina. Kumikit si Elena. Pinakaalma ang pagkabog ng kanyang dibdib. Ipaligpit mo ang mga kamera mo. Sasama ako. Tila nanalo sa sugal si Doña Carmen. Mabilis itong naglakad babalik sa helicopter. Kinakawayan ng mga mamamahayag at napapunas-punas ng matang wala namang luha. Bago sumampa sa helicopter, lumingon si Elena kay Mateo na nakatayo hindi kalayuan. Walang sinabi ang lalaki, ngunit ang titig nito ay puno ng pag-unawa. Tumango si Mateo, isang tahimik na pangako na naroon lang siya. Sa loob ng umaandar na helicopter, wala nang mga kamera.
Tahimik ang biyahe hanggang sa umupo si Javier sa tapat ni Elena. Malamig ang tingin nito. Kumuha ito ng isang folder mula sa kanyang briefcase at walang ingat na ibinato sa kandungan ni Elena. Ano to? Tanong ni Elena. Hindi ginagalaw ang folder. Sumandal si Javier. Matkrus na mga braso. Isang press release. Pagkatapos mong operahan si Lolo, haharap tayo sa media. Sasabihin mo na kaya na udlot ang kasal natin ay dahil may ibang lalaki sa probinsya na kumukuha ng atensyon mo. That you got confused. Tapos, papatawarin kita sa harap ng publiko. Aalagaan natin ang image ng isa't isa. Napatingin si Elena sa lalaki. Halos hindi makapaniwala sa antas ng kakapalan ng mukha nito. Pinapupunta niyo ako para iligtas ang lolo mo? Tapos gusto mo sirain ko ang sarili kong pangalan para magmukha kang inosente. Ngumiti ng nakakainsulto si Javier. Elena, kapag namatay si Lolo, babagsak ang kumpanya. Pag bumagsak ang kumpanya, babagsak ang ospital na paborito mong pagtrabahuan, pati ang mga charity na pinoponduhan namin. It's a small price to pay. Gusto mo maging bayani? Di ba, Eddie, lunukin mo yung pride mo? Hinawakan ni Elena ang folder. Ang mga daliri ay nagmamarka sa papel dahil sa higpit ng pagkakahawak. Sa mga sandaling yon, napagtanto niya ang isang malinaw na katotohanan. Wala silang balak na palayain siya. Hihilahin at hihilahin nila siya pababa hanggat may mapapakinabangan sila. Kailangan na niyang lumaban, hindi na lang para makawala, kundi para durugin ang haul lang ito. Ang amoy ng antiseptic at ang patuloy na pag-ilaw ng mga makina sa loob ng operating room ay nagpabalik kay Elena sa kanyang elemento. Dito, wala siyang pakialam kung sino ang nakahiga sa operating table. Don Vicente man o isang pulubi. Sa sandaling hawakan niyang scalpel, pantay-pantay ang lahat sa harap ng kamatayan. Tumadan ng 7 oras ang operasyon. Pawisang namuo sa noo ni Elena, patuloy na pinupunasan ng assisting nurse. Bawat hiwa at pantatahi sa masiselang ugat sa utak ng matanda ay nangangailangan ng perpektong kalkulasyon. Nang tuluyang ma-stabilize ang vital signs si Don Vicente at matagumpay na naalis ang namuong dugo, humugod ng isang napakalalim na hininga si Elena. Nagawa niya. Niligtas niyang buhay ng patriarch ng mga Alcantara, hubad sa kanyang surgical gown. Suot na lamang ang scrubs na basa ng pawis sa likod. Naglakad siya palabas ng operating room. Pagsara ng mga pinto, agad siyang sinalubong na nakakabing kislap ng mga kamera. Nakatayo sa hallway si Doña Carmen, Javier, at sa hindi inaasahang pagkakataon si Clara. Bago pa man makapagsalita si Elena para ibigay ang medical update, mabilis na lumapis si Clara sa mga mikropono. Suot nito ang isang mahinhin na puting damit, nakahawak sa kanyang tiyan, at pilit na pinaluluha ang mga mata. Praise the Lord! Garalgal na wika ni Clara. Inilapit ang sarili kay Javier na agad naman siyang inakbayan. I have been praying non-stop. Hindi po ako natulog. Nagsimba ako para humingi ng milagro. God is so good. Pinakinggan niya ang panalangin ng pamilya namin. Napahinto si Elena. Tiningnan niya ang kanyang mga nanginginig na mga kamay na hindi binitawan ng mga instrumento sa loob ng 7 oras nang walang pahinga. At narito ang babaeng umagaw sa kanyang buhay. Inaangkin ang kredito ng kanyang paghihirap sa pamamagitan ng panalangin. Lumapis si Doña Carmen sa mga reporter. Nakita niyo na, our faith saved him. At syempre, lumingon ang ginanang kay Elena. Ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Nagpapasalamat din kami sa doktor na tinawagan namin. She just followed protocols, but God did the rest. Tuluyang umatras si Elena sa mga anino ng pasilyo. Wala siyang lakas para makipag-agawan ng mikropono. Hindi siya bayani na naghihintay ng palakpak. Gusto lang niyang umuwi at magpahinga bago niya harapin ang mas malaking giyera tungkol sa kontratang pinapipirmahan ni Javier. Bumaba siya patungo sa basement's parking ng ospital. Madilim, tahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mga sapatos.
Pagliko niya patungo sa elevator, isang figura ang biglang lumabas mula sa likod ng isang konkretong haligi. Hinaharangan ang kanyang daan. Napasingap si Elena at muntik nang mabitawan ang kanyang bag. Doktora! Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Mang Dodong, ang matandang driver ng ambulansya na laging nag-aabot sa kanya ng kape noong mga panahong nag-overtime siya. Ngunit ngayon, wala ito sa kanyang uniforme. Suot nito ay isang kupas na jacket, nanginginig ang mga balikat, at ang mukha ay balot ng takot at puyat. Mang Dodong, anong ginagawa niyo rito gabing-gabi na? Nag-aalalang tanong ni Elena. Lumapit upang alalayan ang matanda na tila babagsak anumang oras. Lumingalinga ang matanda, tila may tinitingnang sumusunod sa kanila. Nangingilig nitong kinapa ang bulsa ng kanyang jacket at inilabas ang isang lumang kahon ng biskwit na gawa sa lata. Kulay kalawang na ito at mukhang napakatagal lang itinatago. Pilit itong isiniksik ni Mang Dodong sa mga kamay ni Elena. Ang lamig ng lata ay dumampi sa balat ng dalaga. Ilingid mo yan, doktora. Nanginginig na bulong ni Mang Dodong. Ang mga mata ay nanlilisik sa pag-asa at takot. Narinig ko sila. Narinig ko si Sir Javier. Pagkagising ni Don Vicente, ipapatransfer na nila ang lahat ng ari-arian habang hindi pa nakakabawi ang matanda. Wala na siyang ititira. Napakunot ang noo ni Elena. Mang Dodong, wala akong pakialam sa yaman nila. Babalik na ako sa probinsya bukas na bukas din. Umiling ng mabilis sa matanda. Kinawakan ng maigpit ang kamay ni Elena. Hindi ka nila titigilan. Doktora, alam ko kung paano sila gumalaw. Kailangan mong basahin ang laman niyan. Yan ang alas mo. Huwag mong hayaang tapakan kanila ng habang buhay, tulad ng ginawa nila sa akin. Bago pa man makapagtanong si Elena kung ano ang ibig nitong sabihin, narinig nila ang yabag ng mga lalaking naglalakad ng mabilis mula sa kabilang panig ng basement. Nagkatinginan sila ni Mang Dodong. Umalis ka na, Dok. Ilayo mo yan. Tulak ng matanda bago ito tumakbo patungo sa kabilang exit, nagtatago sa dilim. Naiwan si Elena na nakatayo. Ang puso ay nag-uunahan sa pagtibok. Tiningnan niya ang kalawanging kahon sa kanyang mga kamay. Mabigat ito, hindi lang sa pisikal na timbang, kundi sa pakiramdam na ang laman nito ay may kakayahang sumira o magligtas ng isang buong pamilya. Agad nang ipinasok ang kahon sa kanyang bag nang makita niya ang ilaw ng papalapit na sasakyan ng mga gwardiya ng ospital. Kailangan niyang buksan ito. Kailangan niyang malaman kung anong multo ang pilit na ibinabaon ng mga Alcantara. Malamig ang hangin sa loob ng maliit at lumang silid na tinutuluyan ni Elena malapit sa ospital. Sa tapat ng lamesa, magkasama sila ni Mateo. Hindi ito nag-atubiring sumunod sa Maynila na malaman ang ginawa ni Doña Carmen. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng bumbilya, dahan-dahang binuksan ni Elena ang kalawanging kahon ng lata. Hindi tunog ng susi ang bumasag sa katahimikan, kundi ang gasgas ng bakal sa bakal habang itinataas ang takip. Amoy lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanila. Sa loob ay may nakatuping dokumento at isang kuwaderno na may katad na pabala. Punong-puno na mga sulat kamay. Kinuha ni Elena ang dokumento at maingat na binuksan. Nang mabasa ang mga nakasulat, naramdaman niya ang marahas na pagtigil ng kanyang hininga. Isang orihinal na birth certificate. Salvador Ramos. Basa ni Mateo sa pangalang nakasulat habang nakadungaw sa balikat ni Elena. Ito si Mang Dodong, di ba? Tingnan mo ang pangalan ng ama, Mateo. Bulong ni Elena. Halos hindi lumabas ang boses sa kanyang lalamunan. Nakasulat sa tapat ng pangalan ng ama, Vicente Alcantara. Mabilis na binuklat ni Elena ang lumang kwaderno, ang personal na tala-arawan ni Don Vicente. Sa bawat pahina, dinala siya ng sulat kamay ng matanda sa isang madilim na lihim ng nakaraan. Si Mang Dodong ay anak ni Don Vicente sa isa sa mga dating kasambahay ng pamilya Alcantara. Dahil sa takot sa iskandalo at sa hiya sa mata ng mataas na lipunan, itinanggi ng matanda ang sariling dugo. Binayaran ang ina nito para manahimik,
At nang lumaki si Mang Dodong, binigyan ito ng trabaho sa ospital bilang driver ng ambulansya. Isang uri ng huwad na kawanggawa upang maibsan ang konsensya ng bilyonaryo. 7 taon kong kasama si Javier. Nanginginig ang boses ni Elena habang inahawakan ang talaarawan. Pero hindi ko alam na ang taong itinuturing nilang utusan, ang taong sinisigaw-sigawan ni Javier kapag huli ang ambulansya, ay ang sarili niyang tito. Ang tunay na panganay na anak ng lolo niya. Hinawakan ni Mateo ang nanginginig na balikat ni Elena. Nasisira ang buhay ni Mang Dodong para lang mapanatili nila ang marangyang pangalan nila, Elena. At ngayon, ikaw naman ang sinisira nila. Bago pa man makasagot si Elena, umilaw ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa ICU ng ospital. Kailangan niyang bumalik para sa post-operation check-up kay Don Vicente. Iniligpit nila ni Mateo ang mga dokumento at mabilis siya nagtungo sa ospital. Bit-bit ang bagong bigat ng katotohanan. Pagpasok niya sa labi ng ICU, hindi ang mga nurse ang sumalubong sa kanya, kundi si Clara. Nakasuot ito ng mamahaling sutla, nakasandal sa pader habang hinahaplos ang kanyang tiyan, na tila ba ipinangangalanda ng kanyang tagumpay? You know, Elena, you should just pack your bags. Bungat ni Clara. May nakatagong lason sa bawat ngiti. Gising na si Lolo Vicente at bago pa man siya tuluyang makapagsalita ng maayos. Inaayos na ng mga abogado ni Javier ang pirma para sa transfer ng mga ari-arian at shares sa kumpanya. In a few days, sa amin na ang lahat. At ikaw, wala kang mapapala rito, kundi ang masira ang karir mo. Timitigan ni Elena si Clara. Nakita niya ang kasakiman sa mga mata nito, ang parehong kasakiman na pumatay sa pagkatao ni Mang Dodong sa loob ng maraming dekada. Rushing the lawyers, tanong ni Elena, pinanatiling kalmado ang kanyang boses para makakuha ng impormasyon. Hindi ba dapat kaligtasan ng matanda ang iniisip niyo? Tumawa ng mahina si Clara. Hindi mo ba alam kung paano gumalaw ang mundo? Doktora, kapag fully conscious na ang matanda, marami siyang babaguhin. Kaya kailangan mapapirma na siya habang medyo magulo pang isip niya. So, please, huwag ka nang humarang. Huwag mo nang hintayin kaladkarin ka namin palabas ng Maynila. Tinalikuran siya ni Clara. Ang tunog ng pakong nito ay unti-unting nawala sa dulo ng hallway. Napakuyom ang mga palad ni Elena. Alam na niya ang plano ni Javier. Gusto nito nakawin ang yaman ng sariling lolo bago pa man ito makapagsalita tungkol sa kanyang tunay na anak na si Salvador. Mabilis na naglakad si Elena patungo sa opisina ng administration upang hanapin si Mang Dodong. Kailangan niya itong balaan. Kailangan nilang ilabas ang katotohanan bago mapapirmahan ni Javier ang mga pekeng dokumento. Ngunit bago pa man siya makarating sa elevator, bumuga ang tunog ng static mula sa mga nakasabit na speaker sa kisame ng hallway. Ang boses ng announcer ng ospital ay may halong kaba at pagmamadali. Attention, all security personnel! Isang emergency sa pharmacy department. Ang empleyadong si Salvador Ramos ay nahuling nagnanakaw ng mga regulated na gamot at droga. Mangyaring hulihin at i-detain ang suspect bago dumating ang mga pulis. Natigilan si Elena sa gitna ng pasilyo. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang magbulungan. Naramdaman ni Elena ang marahas na pagbaba ng kanyang sikmura. Naunahan sila ni Javier. Ginamit ito ang kapangyarihan nito para gawa ng pekeng kaso si Mang Dodong. Kapag napatunayang magdanakaw ang matanda, mawawalan ng halaga ang anumang dokumentong ilalabas nito. At tuluyan na itong mabubulok sa kulungan. Tumingala si Elena sa speaker. Ang kanyang mga mata ay nandilisik sa galit. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kanyang nasirang kasal ito, ay tungkol sa isang matandang lalaking pilit na pinapatay. Ang pagkatao ng sariling pamilya. Mabaho ang hangin sa loob ng presinto, amoy lumang papel, pawis, at malamig na kape. Nagmamadaling lumapit si Elena sa desk officer. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, mara siyang hinaran ng isang pulis gamit ang kamay nito. Bawal muna ang bisita sa suspect na si Salvador Ramos. Dok! Walang pwedeng sabi ng pulis habang nakatitig sa kanyang uniforme.
Hawak siya ng Narcotics Division. Hinihintay pa namin ang formal na reklamo mula sa legal team ng Alcantara Group. Pero gawa-gawa lang ang kasong yan. Lolo niyang may-ari ng ospital. Hindi napigilang itaas ni Elena ang kanyang boses. Hayaan mo na sila, Elena. Mula sa madilim na pasilyo ng presinto, lumabas si Javier. Suot ito ang kanyang mamahaling suit. Walang kahit isang dumi habang may hawak na gintong pluma. Tumingin ito kay Elena na may kasamang mapang uyem ng ngiti. Lumapit ito at bumulong. Sapat lang para marinig ng dalaga. I told you, Elena, huwag kang mapapakabayane. Bulong ni Javier. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay umalo sa mabahong hangin ng presinto. Nailigtas mo nga ang otak ng lolo ko, pero hindi mo kayang iligtas ang basurang buhay ng driver na yan. Diyan siya nararapat. Diyan siya mamamatay sa kulungan bilang isang magnanakaw ng droga. Bumalik ka na lang sa isla mo bago ka patuluyang madamay. Hindi nakapagsalita si Elena. Nanlalamig ang kanyang mga kamay habang pinapanood si Javier na sumakay sa kanyang maranyang sasakyan sa labas ng presinto. Ang kawalan ng kapangyarihan ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa kanyang leeg. Pagbalik niya sa kanyang maliit na silid, sinarado ni Elena ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Tumingin siya sa ibabaw ng mesa kung saan nakapatong ang kalawanging kahon ng lata. Puno ng takot ang kanyang isip. Mawawalan siya ng lisensya. Mabubulok si Mang Dodong sa kulungan dahil sa pagtulong sa kanya. Napakaliit niya kumpara sa pamilya Alcantara. Sila ang may-ari ng batas, ng ospital, at ng opinyon ng publiko. Tumayo si Elena, lumapit sa mesa, at kinuha ang lumang lighter mula sa kanyang drawer. Binuksan niya ito, at bumuga ang maliit na apoy mula sa bakal na mitya nito. Ang liwanag ng apoy ay sumayaw sa kanyang mga mata. Lumili ka ng mahaba at nanginginig na anino sa dingding. Kinuha niya ang birth certificate ni Salvador Ramos. Kung susunubin niya ito ngayon, kung susuko na siya, pwede siyang lumapit kay Javier. Pipirmahan niya ang non-disclosure agreement. Sasabihin niya sa media ang lahat ng gusto nilang ipasabi. Gagawin niya ang lahat. Palalayain lang nila si Mang Dodong. Pagod na siya. Pagod na siyang lumaban sa isang pader na hindi naman matitibag. Inilapit ni Elena ang dulo ng papel sa sumasayaw na apoy. Naramdaman na niya ang init na nagpapakulubot sa gilid ng lumang dokumento. Ngunit, bago pa man tuluyang lamunin ng apoy ang papel, naramdaman niya ang init na isa pang kamay na umawak sa kanyang mga daliri. Tinakpan nito ang mitsa ng lighter, pinatay ang apoy sa isang iglap, at kinuhang bakal mula sa kanyang hawak. Napatingala si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Mateo. Huwag, Elena. Malumanay, ngunit mariin ang boses ni Mateo. Inilagay nito ang lighter sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Huwag mo hayaang sunugin ng takot mo ang tanging hustisya na meron si Mang Dodong. Pagod na ako, Mateo. Hikbi ni Elena. Tuluyang pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. Napasandal ang kanyang noo sa dibdib ng lalaki. Napakaliit ko. Ang dumi nilang lumaban. Mapapahamak lang si Mang Dodong ang dahil sa akin. Gusto ko na lang bumalik sa isla. Naramdaman niya ang banayad na paggabay ng mga kamay ni Mateo sa kanyang likod. Hinayaan siya nitong umiyak. Hinayaan siyang ilabas ang lahat ng bigat na 7 taon niyang binala na mag-isa. Hindi ka nag-iisa, Elena. Bulong ni Mateo. Ang boses nito ay puno ng init at proteksyon. You don't have to carry the weight of the world alone anymore. Hati tayo rito. Kung lalaban ka, lalaban ako kasama mo. Daan-daang inangat ni Mateo ang mukha ni Elena at pinunasan ang mga luha sa kanyang pisingi gamit ang kanyang mga daliri. Pagkatapos, may kinuha si Mateo mula sa kanyang bulsa isang makintab na black and gold VIP plastic card. Tingnan mo to, sabi ni Mateo. May tipid na ngiti sa kanyang mga labi. VIP access card para sa 50th anniversary gala ng Pamilya Alcantara bukas ng gabi sa Manila Hotel.
Nandun ang lahat ng media, ang mga investors, at ang mga taong pinakagusto nilang pabilibin. Tinitigan ni Elena ang card. Ang kaba sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang bago at mas matatag na tibok ng puso. Doon natin ibabalik sa kanila ang lahat ng dumi nila. Elena, bulong ni Mateo, ang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Sa harap ng buong mundo, kung saan hindi nila kayang magtago. Bago pa man magbukas ang pinto ng umaga, nanginginig ang telepono ni Elena sa ibabaw ng lamesa. Nakatitig siya sa VIP access card na ibinigay ni Mateo, habang ang bawat hibla ng kanyang lakas ay unti-unting bumabalik. Sinagot niyang tawag, "Elena, anak." Ang boses ni Tita Flor ay may dalang kakaibang init. Tila ba dinala nito ang simoy ng dagat ng kanilang isla hanggang sa magulong syudad ng Maynila. "Tita?" Mahinang tugon ni Elena. "Naalala mo ba ang palaging sinasabi ng nanay mo noong nabubuhay pa siya?" Malumanay ang boses ng matanda, ngunit may bigat. "Ang pamilya Monteverde ay hindi kailanmang yumuyuko sa harap ng kasinungalingan. Maaaring marami silang pera, anak, pero wala silang hawak na katotohanan. Huwag kang matatakot, nandito lang kami." Opo, tita, salamat po. Sagot ni Elena. Pagkababa ng telpono, tuluyan na nawala ang panginginig sa kanyang mga kamay. Pinalitan ito ng isang malamig at matalas na determinasyon upang bigyan ng oras si Mateo na makapasok sa sistema ng Manila Hotel. Nagpasya si Elena na makipagkita kay Doña Carmen sa isang mamahaling cafe. Umupo si Elena na may matang mapupungay, pilagmumuhang talunan at pagod ang sarili sa harap ng ginang. "Pipirmahan ko ang non-disclosure agreement," panimula ni Elena. Dahan-dahang inilapag ang kanyang bag sa mesa. "Haharap ako sa media bukas pagkatapos ng inyong gala. Pero palayain niyo si Mang Dodong. Iurong ninyo ang mga pekeng kaso laban sa kanya." Humigop ng kape si Doña Carmen. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kulubot, ngunit banat itong muka. I knew you would realize your place, Elena. Sintimang ginang, ibinaba ang tasa na lumika ng marahang tunog sa porselana. "Isang hamak na doktor ka lang naman na umasa sa amin. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos ang pirmahan bukas na gabi, iuuro ng mga abogado namin ang demanda sa matandang yan. Pero pagkatapos nyon, aalis ka ng Maynila at hinding-hindi ka nababalik." "Asahan niyo ang pag-alis ko," malamig na sagot ni Elena. Habang nangyayari ang pulong, nasa loob na ng Manila Hotel si Mateo. Gamit ang VIP access card at suot ang uniforme ng isang event technician, madali siya nakapasok sa Grand Ballroom kung saan kasalukuyang inihahanda ang malaking projector at sound system para sa pagdiriwang bukas. "Hoy, sino ka?" tanong ng isang security guard na may hawak na logbook. Humarap si Mateo ng may kalmadong muka. Ipinakita ang VIP card na nakasabit sa kanyang leeg at ang dala niyang tool bag. "Subcontractor para sa visual effects, sir. Pinapa-double check ng mga alkantarang system para sa video tribute bukas." Tumango ang gwardiya at hinayaan siyang dumaan. Mabilis na kumilos si Mateo. Binuksan niya ang control panel ng main computer at isinaksak ang isang maliit na device na may sariling wireless receiver, isang gadget na magbibigay daan kay Elena na kontrolin ang screen mula sa kahit saang dulo ng ballroom gamit ang kanyang telepono. Nang matapos ang pag-install, mabilis na lumabas si Mateo at nag-text kay Elena. Ayos ng tulay, handa ng lahat para bukas. Sa kabilang bahagi ng hotel, sa pribadong suite na inilaan para sa pamilya Alcantara, naglalakad si Clara sa tahimik na pasilyo habang inaaplos ang kanyang tiyan. Papunta sana siya sa silid ni Javier nang mapansin niyang bahagyan nakabukas ang pinto ng opisina nito. Narinig niyang boses ng kanyang asawa na may kausap sa telepono. "Yes, attorney, Lim?" Boses ni Javier, walang kahit anong emosyon. "Ipatapos mo na ang draft ng divorce papers at ang petisyon para sa sole custody ng bata." Natigiran si Clara sa labas ng pinto. Nanlamig ang kanyang buong katawan. "Wala akong pakialam sa babaeng yan," patuloy ni Javier, may kasamang malalim na buntong hininga ng pagkainip.
Ginamit ko ng si Clara para makuha ang tiwala ni Lolo at mapatunayang may tagapagmanana ako para sa shares ng kumpanya. Kapag nanganak na siya, i-file mo agad ang kaso. Gagamitin natin ang record ng pag-inom niya ng mga tableta para ideklara siyang mentally unfit. She is too greedy. She will ruin our family name if she stays. Wala siyang makukuha kahit isang duling na sentimo. Napaatras si Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at galit. Ang marangyang buhay na akala niya ay kanyang nakuha sa pamamagitan ng pag-agaw kay Javier ay isa palang malamig na bitag, kung saan siya ay gagamitin lang bilang isang makina para sa tagapagmana. Bago tuluyang itapon sa basurahan, nanginginig ang kanyang mga tuhod habang mabilis na tumatalikod upang tumakbo palayo. Ngunit sa kanyang pagmamadali, pagliko niya sa kanto ng pasilyo, malakas siyang nabangga sa isang figurang nakatayo roon. Napasigaw ng bahagya si Clara at napahawak sa kanyang dibdib. Nakatayo sa kanyang harap si Elena. Suot ito ang isang simpleng kasuotan. Ngunit ang titig ng mga mata nito ay kasing talim ng yelo. Walang takot. At tila ba, alam na alam ang bawat dumi na kasalukuyang nagpapayanig sa mundo ni Clara. Ang sunod-sunod na kislap ng mga kamera ng media ay pumupuno sa buong bulwagan ng Manila Hotel. Ang liwanag mula sa mga kristal na chandelier ay tumatama sa mga mamahaling baso ng alak at sa mararangyang kasuotan ng mga kilalang tao sa lipunan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Javier, suot ang isang napakakisig na puting suit. Hawak niya ang mikropono habang ang kanyang muka ay puno ng huwad na emosyon. Bumuga ang bahagyang static mula sa sound system bago tuluyang luminaw ang kanyang boses sa buong bulwagan. Ang aking lolo, si Don Vicente Alcantara, ay palagi nagtuturo sa amin na ang pamilya ay higit pa sa yaman. Deklarasyon ni Javier, ang kanyang boses ay puno ng paninindigan na tila ba isa siyang banal na tao sa harap ng altar. Ang pananampalataya, ang tungkulin at ang sakripisyo, iyan ang mga haligi ng pamilya Alcantara. At sa gabing ito, nagpapasalamat kami sa Diyos dahil binigyan niya pa ng pangalawang pagkakataon ang aming lolo. Sa VIP table sa harap ng entablado, nakaupo si Clara. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang hawak na panyo. Tumingin siya sa entablado, sa lalaking nangako sa kanya ng marangyang buhay. Ngunit nagbabalak palang itapon siya sa oras na isilang ang kanilang anak. Hindi na nakayanan ni Clara ang sikip sa kanyang dibdib. Akmang tatayo siya upang tumakbo patungo sa mga reporter at isigaw ang katotohanan nang biglang humawak sa kanyang siko si Doña Carmen. Napakalakas at napakahigpit ng pagkakahawak ng ginang. Halos mabaon ang mga kuko nito sa balat ni Clara na nag-iwan ng pulang marka. Huwag kang gagawa ng iskandalo ngayon, Clara. Bulong ni Doña Carmen. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nanatiling perpekto para sa mga kamera, ngunit ang boses ay puno ng banta. Umupo ka ng maayos at mumiti ka kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga bodyguard nang walang kahit isang sentimo. Manahimik ka. Napilitang umupo si Clara. Ang mga luha ng takot at galit ay pilit niyang pinipigil sa harap ng mga kumikislap na ilaw. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Walang ingay na nalika, ngunit ang presensya ng taong pumasok ay sapat na upang mapalingon ang ilang mga panauhin. Naglakad si Elena papasok sa gitna ng bulwagan. Suot niya ang isang simpleng itim na damit, walang kahit anong alahas, walang marangyang palamuti, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Nakita niya si Mateo sa di kalayuan, nakatayo malapit sa sound booth na nagbigay sa kanya ng isang tahimik na tanggo. Dire-diretsong naglakad si Elena patungo sa gilid ng entablado. Nilapitan niya ang stage manager at ibinigay ang kanyang USB drive. Ako si Dr. Elena Monteverde. Pakilala niya ng may kalmadong boses. May inihanda akong maikling medical presentation tungkol sa paggaling ni Don Vicente. Bilang bahagi ng tribute na napagkasunduan namin ni Javier. Nang makita ni Javier si Elena mula sa entablado,
Sumilay ang isang mapantagumpay ng ngiti sa kanyang labi. Naniniwala siyang narito ang dalaga upang tuparin ang kanilang usapan, ang magsinungaling sa harap ng media. Pirmahan ang non-disclosure agreement at isuko ang kanyang sariling dangal para sa kaligtasan ni Mang Dodong. At sa gabing ito, Masaya ang inanunsyo ni Javier sa mikropono. Itinuturo si Elena, isang karangalan na makasama natin ang doktor na nagligtas sa aking lolo. Ang babaeng nagpakita ng tunay na dedikasyon sa pamilya Alcantara. Please welcome, Dr. Sunday Elena Monteverde, para sa isang maikling ulat tungkol sa kalusugan ni Don Vicente. Pumalakpak ang buong bulwagan. Umakyat si Elena sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng tadhana. Tumayo siya sa harap ng podium at inayos ang mikroponyo. Tiningnan niya si Javier na kasalukuyang nakatayo sa kanyang gilid, mayabang na nakangiti. Sinalubong ni Elena ang mga mata ng lahat ng tao sa bulwagan, at pagkatapos ay pinindot niya ang clicker sa kanyang hawak na teleponyo na nakakonekta sa system na inihanda ni Mateo. magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Elena, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, walang kahit anong kaba. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang tunay na kalagayan ng pamilya Alcantara. Hindi lang ang kalusugan ng kanilang lolo, kundi ang kalusugan ng kanilang mga konsensya. Sa kanyang likod, dahan-dahang bumukas ang dambuhalang screen. Ngunit hindi larawan ng utak ni Don Vicente ang lumabas. Ang bumungad sa lahat ay isang napakalaking kopya na isang lihim na bank transfer at mga email ni Javier na nagpapakita ng pagnanakaw ng milyon-milyong piso mula sa charity fund ng ospital. Ang bulungan ng mga tao ay biglang natigil, pinalitan ng isang mabigat at nakakabinghing katahimikan. Ang bulong-bulungan sa loob ng marangyang bulwagan ay biglang naging parang isang nag-aalburutong bubuyog. Ang mga mata ng mga sikat na negosyante, politiko at mga mamamahayag ay nakatitig sa dambuhalang screen sa likod ni Helena. Ang mga kamera na kanina ay nakatutok sa nakangiting mukha ni Javier ay mabilis na humarap sa screen. Sunod-sunod ang paglabas ng kislap na mga ilaw habang kinukunan ng larawan ang bawat dokumento ng korupsyon. Iyan ay peke. Sigaw ni Javier. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Naging kasing puti ng kanyang kasuotan. Lumapit siya kay Elena nang inginig ang mga panga sa galit. Huwag ninyong paniwalaan ang baliw na yan. Sinisira niya ang pamilya ko dahil galit siya na hindi natuloy ang kasal namin. Mula sa ibaba ng entablado, tumayo si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at takot. Gumuho ang kanyang pino at marangyang postura habang sumisigaw sa mga technician sa dulo ng bulwagan. Patayin ninyong kuryente ngayon din! Sigaw ng ginang. Winawagayway ang kanyang kamay sa mga gwardiya. Security! Kunin ninyong babaeng yang sa entablado. Patayin ninyong projector! Ngunit sa loob ng sound booth, sinubukan ng hotel technician na i-override ang system. Pero hindi mabuksan ang pinto. Nakalock ito mula sa loob gamit ang isang bakal na barado. Sa loob, nakatayo si Mateo. Seryoso ang mukha habang pinapanood ang kaguluhan sa labas ng salamin. Walang balak na buksan ang pinto. Sa halip na mamatay ang screen, Mas lumakas ang tunog mula sa mga speaker sa buong bulwagan. Isang pamilyar na boses, ang umaalingaw ng boses ni Javier, mula sa isang lihim na pag-record ng kanyang telepono. Wala akong pakialam sa babaeng yan. Ginamit ko lang si Clara para makuha ang tiwala ni Lolo. Kapag nanganak na siya, i-file mo agad ang kaso. We will declare her mentally unfit. Wala siyang makukuha kahit isang duling na sentimo. Ang mga muka ng mga matatandang mayayaman sa VIP tables ay napuno ng pandidiri. Ang mga bulong-bulungan ay naging mga sigaw ng pagkagulat. Walang hiya ka, Javier! Isang matinding sigaw ang bumasag sa ingay. Si Clara, tumayo ito mula sa kanyang upuan. Ang mga luha ay sumisira sa kanyang mamahaling make-up habang itinuturo ang kanyang asawa sa entablado. Ginamit mo lang ako, hayop ka. Akala mo ba papayag akong nakawin mo ang anak ko? Nawala na ng kontrol si Javier. Ang marangya niyang mundo
Ang kanyang reputasyon bilang isang perpektong tagapagmana ay tuluyan na durog sa loob na ilang minuto. Sa tindi ng galit, hinarap niya si Elena at mabilis na sumugod. Nakataas ang kanyang kamao. Sinisira mo ang buhay ko, Elena, papatayin kita. Sigaw ni Javier habang mabilis na lumalapit sa dalaga. Ngunit bago pa man niya madampian kahit isang dulo ng buhok ni Elena, mabilis na umakyat sa entablado ang 5 unipormadong pulis. Sinalubong nila si Javier at marahas na hinawakan ang magkabilang braso nito. Pinilipit ito sa kanyang likod at itinulak ang mukha nito sa ibabaw ng podium. "Sir, tumahimik kayo, police officer," sigaw ng pinuno ng mga pulis. "You are under arrest for fraud, embezzlement, and falsification of public documents." Witawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Javier Alcantara. Pagpupumiglas ni Javier. Ngunit mas lalo pang inigpitan ng mga pulis ang pagkakahawak sa kanya. Habang nagkakagulo sa entablado, dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto sa likod ng bulugan. Ang ingay ng mga tao ay biglang natigil na magsihawi ang mga panauhin sa gitna. Isang wheelchair ang dahan-dahang itinutulak papasok sa gitnang pasilyo. Nakatayo ang lahat habang nakatitig sa matandang lalaking nakaupo rito. Si Don Vicente Alcantara. Bagaman medyo mahina pa ang katawan, ang kanyang mga mata ay gising na gising. Puno ng matinding poot at kalungkutan habang nakatitig sa kanyang apo na kasalukuyang nakaposa sa entablado. At ang taong nagtutulak na kanyang wheelchair ay walang iba, kundi si Salvador Ramos, si Mang Dodong. Suot ito ang isang malinis at marangyang barong Tagalog. Nakataas ang noo, walang kahit anong bakas ng isang nakakulong na magnanakaw. Tumingala si Elena mula sa entablado. Sinalubong ang tingin ni Mang Dodong at ni Don Vicente. Ang unang bahagi ng korona ng mga Alcantara ay tuluyan ng nalaglag sa lupa. Bumaling si Elena sa dambuhalang screen sa huling pagkakataon. Sa pamamagitan ng isang banayad, nakumpas ng kanyang daliri sa clicker. Lumabas ang huling slide. Isang malaking kopya ng birth certificate ni Salvador Ramos Alcantara. Katabi ang mga sipi mula sa lumang talaarawan ni Don Vicente. Ang mga mamamahayag ay nag-agawan sa pagkuha ng larawan, habang ang mga bulong ng mga panauhin ay tila naging isang malakas na ugong ng hangin. Ang katotohanan na 30 taon nilang itinago sa dilim ay malaya nang nakaladkad sa liwanag. Inabot ni Don Vicente ang mikropono mula sa stage manager, gamit ang nanginginig nitong kamay. Tumingin ang matanda kay Salvador na nakatayo sa kanyang tabi, bago binalaling ang kanyang paningin sa mga kamera ng media. Patawarin mo ako, Salvador. Basag ang boses ng bilyonaryo. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga kulubot na mata. Dahil sa takot ko sa sasabihin ng lipunan, itinanggi kita bilang anak. Ginawa kitang utusan sa sarili mong pamamahay. Ginamit ko ang pera ko para patahimikin ang katotohanan. Tumingin ang matanda sa nagpupumiglas na si Javier, na kasalukuyang hawak ng mga pulis. Sa harap ng lahat, binabawi ko ang lahat ng karapatan ni Javier sa pamilyang ito. Deklarasyon ni Don Vicente. Ang bawat salita ay may bigat ng isang formal na hatol. I am changing my will. Ang lahat ng shares at ari-arian na nakalaan sa kanya ay mapupunta sa aking tunay at panganay na anak, si Salvador Ramos Alcantara. Napahagulgol si Mang Dodong. Hindi dahil sa yaman na biglang napunta sa kanya, kundi dahil sa wakas. Sa harap ng buong mundo, tinawag siyang anak ng lalaking buong buhay niyang pinagsilbihan sa dilim. Nang makita ni Doña Carmen ang pagpapasok ng mga pulis sa kanyang anak na si Javier, sa loob ng sasakyan ng pulisya sa labas, tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang pagbagsak sa sahig, ang kanyang mamahaling kwintas ay naputol. Ang mga perlas ay isa-isang nalaglag, gumulong, at nagkalat sa makintab na semento ng bulwagan. Sa harap ng lahat, gumapang ang marangyang ginang patungo sa paanan ni Elena. Ang kanyang maruming kamay ay mahigpit na kumapit sa bukong-bukong ng dalaga. Elena, please! Pagmamakaawa ni Doña Carmen,
Ang kanyang boses ay tila isang asong nasasaktan. Iurong mo ang mga dokumento. Sabi mo sa kanila na nagkamali ka lang. Si Javier ang mapapangasawa mo. Iniligtas namin ang nanay mo. Isipin mo naman ang utang na loob sa pamilya namin. Tiningnan ni Elena ang ginaan na nakaluhod sa kanyang paanan. Wala siyang naramdamang galit, wala ring saya. Ang tanging naroon ay isang malalim at malamig na kapayapaan. Dahan-dahan, ngunit mariing iniatras ni Elena ang kanyang paa. Dahilan upang tuluyang mabitawan ng ginaan ang kanyang pagkakahawak. Binayaran ko na ang utang ko sa inyo nang ligtas ko ang buhay ni Don Vicente sa loob ng 7 oras sa operating room. Malamig na wika ni Elena, nakatiti sa umiiyak na ginang. Ang utang na loob, ginagamit para magpasalamat, hindi para gawing alipin ng isang tao. Simula sa gabing ito, wala na akong utang sa inyo. Tinalikuran ni Elena ang gilang. Naglakad siya pababa ng entablado, patungo sa dulo ng bulwagan kung saan naghihintay si Mateo. Habang binabagtas siyang gitna ng mga panauhin na nakatitig sa kanya nang may paggalang. Naramdaman niyang unti-unting paggaan ng kanyang bawat hakbang. Ang 7 taon ng pagdurusa at pananahimik ay tuluyan ng natapos. Malaya na siya. Ang malayong tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis ay unti-unting nawawala sa madilim na kahabaan ng Rojas Boulevard, sa labas ng Manila Hotel. Malayo sa nakakagulong mga reporter at nakikislapang mga kamera. Umupo si Elena sa isang mahabang upuang bato sa ilalim ng malaking puno ng acacia. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang suot na sapatos na may mataas na takong. Nababuntong hininga siya nang maramdaman ng kanyang mga nakayapak na paa ang malamig na semento. Tiningnan niya ang kanyang mga bukong-bukong na namumula at may bahagyang pasa dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Doña Carmen kanina. Isang matandang lalaki na nagtutulak ng maliit na kariton ng kape ang dumaan sa harap ng sementadong kalsada. May nakasabit na maliit na gas stove sa kariton na nagpapakulo ng tubig. Kuya, isang kape nga po. Tawag ni Elena. Binigyan siya ng matanda ng isang mainit na instant coffee sa isang simpleng basong plastik. Iniabot niya ang barya at hinawakan ang baso gamit ang kanyang 2 kamay. Hinayaan niyang ang init ng plastik ay dumampi sa kanyang malamig na balat. Nung kasama niya pa si Javier, palagi siyang pinagsasabihan nito kapag kumakain siya sa tabi ng daan. "You're a doctor, Elena. Keep up with our social status." Palaging li niya ng lalaki. Ngunit sa gabing ito, habang humiigop ng murang kape sa tabing daan ng Maynila, naramdaman ni Elena ang isang lasa na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang lasa ng kalayaan. Narinig niya ang banayad na yabag ng mga sapatos sa kanyang tabi. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng simpleng sabon at ang pamilyar na presensya ay sapat na. Umupo si Mateo sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong kung okay lang ba siya o kung anong plano niya pagkatapos ng gabing ito. Kinuha ni Mateo ang sarili nitong baso ng kape, sumandal sa upuang bato, at tumingala sa madilim na langit ng Maynila na natatakpan ng makapal na usok at liwanag ng mga gusali. Ipinuto ni Mateo ang kanyang mainit na kamay sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Elena na nakahawak sa baso ng kape. Ang simpleng hawak na iyon ay mas nagpagaan sa pakiramdam ng dalaga kaysa sa anumang mahabang pangako. "Tapos na, Elena." Malumanay na wika ni Mateo. "Oo," bulong ni Elena. Dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. "Tapos na." Wala silang pinag-usapang drama. Walang plano para sa kumpanyo ng mga Alcantara o kung ano ang mangyayari kay Javier sa loob ng kulungan. Sa mga sandaling yon, ang tanging mahalaga ay ang init ng kape, ang banayad na paghinga ni Mateo, at ang katotohanang wala na siyang kailangang patunayan sa kahit kanino. Tumingala si Elena sa langit. Alam niyang sa Maynila, mahirap makita ang mga bituin dahil sa liwanag ng lungsod. Ngunit alam niyang doon sa kanilang maliit na isla, malaya at maliwanag na nagniningning ang bawat isa sa kanila. Bukas!
Bulong ni Elena habang ipinikit ang kanyang mga mata. Uwi na tayo. Uwi na tayo! Tugon ni Mateo, masinigpitan ng hawak sa kanyang kamay habang ang hangin ng gabi ay dahan-dahang nagdadala ng kapayapaan sa kanilang dalawa. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa lungsod ng Maynila, ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Alcantara ay unti-unti nang nabaon sa limot ng publiko. Si Javier ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng malabig na selda ng kulungan. Hinatulan ng mahabang taon dahil sa pagnanakaw ng pondo at pamemeke ng mga dokumento ng kumpanya. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit. Pinalitan ito ng simpleng kahel na uniforme ng preso. Si Doña Carmen naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska ng korte at ang mga kaibigan niyang matataas sa lipunan ay tuluyan ng dumiperensya sa kanya. Ang ginang na dating kinatatakutan dahil sa kanyang kapangyarihan ay naging isang matandang rumirenta na lamang. Madalas na kinakausap ang sarili habang inaalala ang lumang yaman na kailanman ay hindi na babalik. Habang si Clara naman ay nagsisimula ng bagong buhay bilang isang solong ina. Bagaman mahirap, natuto siya magtrabaho sa isang maliit na kumpanya ng real estate. Naiiwan ang panaginip ng karangyaan na muntik nang pumatay sa kanyang sarili. Ngunit dito sa maliit na isla, iba ang ihip ng hangin. Gamit ang kanyang nakuha mula sa legal na pamana ng kanyang ama, itinayo ni Mang Dodong na kilala na ngayon bilang Salvador Ramos Alcantara ang Althea Monteverde Medical Foundation na ipinangalang sa yumaong ina ni Elena. Ang pundasyong ito ay nagpupundo ng mga libreng gamot at mga medical boat na naglalayag sa mga liblib na isla upang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Sa kabila ng kanyang yaman, nanatiling simple si Mang Dodong. Madalas pa rin bumibisita sa klinika ni Elena upang maghatid ng mga supply. Papalubog ng araw sa likod ng asul na karagatan ng isla. Ang amoy ng pandan at nilutong kakanin mula sa kusina ni Tita Flor ay humahalo sa maalat na simoy ng hangin. Nakaupo si Elena sa likod ng kanyang mesa sa klinika. Isinusulat ang huling reseta para sa araw na ito. Bumukas ang pinto ng klinika at pumasok si Mateo. Medyo basa ang kanyang t-shirt mula sa talsik ng tubig dagat pagkatapos ng kanyang medical mission sa kabilang isla. At may bitbit siyang isang supot ng sariwang isda na ibinigay ng mga mang-iisda bilang pasasalamat. Napagod ka ba? Tanong ni Elena. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang pinapanood ng lalaki na ibaba ang kanyang mga gamit. Hindi naman. Sagot ni Mateo. Naglakad palapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang katulad na init. Basta alam kong pag-uwi ko, nandito ka. Tumayo si Elena mula sa kanyang upuan. Lumapit si Mateo at dahan-dahang inilagay ang kanyang mga kamay sa baywangang dalaga. Ang kanyang mga daliri na amoy dagat at hangin ay banayad daw maplos sa buhok ni Elena. Inilagay ang ilang takas na hibla sa likod ng kanyang tainga. Ipinutong ni Mateo ang kanyang noo sa noo ni Elena. Hinayaan ang kanilang mga hininga na magtagpo sa isang tahimik at mainit na espasyo. Walang mga salitang kailangang bigkasin. Sa bawat hawak ni Mateo, nararamdaman ni Elena na hindi niya kailangang maging perpekto. Hindi niya kailangang magsakripisyo para lamang mahalin. Mahal siya dahil siya si Elena, isang babaeng may sugat ngunit may lakas na bumangon muli. Dahan-dahang idinaloy ni Mateo ang kanyang mga labi sa pisingin ni Elena bago iginawad ang isang banayad at matagal na halik sa kanyang no habang unti-unting nagbidilim ang paligid sa paglubog ng araw. Tumingin si Elena sa bintana. Sa payapang alon ng dagat na sumasalamin sa kulay ginto at lila ng langit. Tama ang kanyang naging desisyon. May mga operasyon na ginagawa upang iligtas ang buhay ng iba. Ngunit may mga pag-alis na kailangang gawin upang iligtas ang sarili mong buong pagkatao. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan.